I am Kesley Gansataw, and I am the co-founder of Siblings for Christ. Okay, paano po ako na-involved sa Siblings for Christ? Nung pag-join ko sa Siblings for Christ, hindi pa naman po siya talaga, named as Siblings for Christ. And yung pinagdadaanan ko noon, I was in a season of brokenness. Kasi pinapili ako ni Lord, anong gusto mo? Yung will mo? O yung will ko? Yung will niya, ibig sabihin yun. And ano po ang nangyari doon? Mahirap sa akin. But I chose to trust God. Kahit hindi ko alam kung ano ang mangyayari after that. And by following Him, alam mo, nag-iba din yung puso ko. I start serving in a church where there's a lot of youth. Naghawak po tayo ng mga ministry doon under that youth ministry. And that season of brokenness po, I was also in 21 days fasting. Nagpa-fasting po ako nun. But while serving God, while asking God, ano ba yung next na gagawin mo? Direction sa buhay ko. Kasi give up ko yung will ko para sa'yo, Lord. And it's a decision na mag-iiba din yung buhay ko pag yun po yung pinili ko, no? And one day, hindi naman kasi ako pala open ng social media nun kasi nga naka-fasting po ako. Naka-receive po ako ng friend request. Itong friend request na to, ang pangalan ng taong yun ay Roland Mar Reyes. So, hindi ko siya agad inad. Mga 3 days siguro bago ko siya inad. I remember that. Tapos saka ko naalala, oo nga to, ito pala yung tao na nakita ko nagte-testimony doon sa isang Christian page na nilike, na we are just common, na napuntahan lang din namin. And after that, naka-receive nga po ako ng message from him. His message was just simple. Sabi lang niya, "Hi sis, nakita ko nagpo-post ka about sa Christian, mukhang born again ka din." Ang sabi pa nga niya. And nakita ko, parang sinasabi niya, nakita ko yung heart mo in reaching people sa social media. Gusto mo ba na i-join kita sa GC na ginawa ko? Tapos, ang sabi niya pa nga, yung GC na yun, it is composed of different people with different beliefs. Tulungan ko daw siya na ma-cater, matulungan din yung mga tao na yun na hungry sa Panginoon. They are searching God, yung mga nandoon sa GC. Alam niyo po, nung nabasa ko yon sa message niya, parang nagsasalita sa akin ng Lord doon. Kasi I was in a fasting at that time. Ako ay nag-aas ng direction after mo isurrender yung will mo sa Panginoon. At I remember also, kinausap ako ng Lord doon Sabi niya, that I will use you in social media. Iniisip ko, I'm a person na very private. Pero paano mo ako magagamit sa social media? At hindi pa ganito kalaki din yung nire-reach out o yung gamit ng social media. But kaya nung sinabi yon ni Brother Roland sa message, na remember ko, may sinabi si Lord na ganito sa akin I'm not hungry for fame. I'm not asking for fame. I just want to serve God. Yun lang yung gusto kong mangyari. Yung direction niya. And yes, na-join po ako dun. And yun na po, the rest is history. At isa pa sa mga na-amaze ako kapag naalala ko yung
kung paano ito nagsimula, is paano din ito nag-reach out ng maraming tao. At itong mga tao na to, hindi lang sila isolated sa isang lugar like Philippines, pero sila po ay nakatira sa iba't ibang bansa. Mostly mga OFW po ito. May mga tao pong na-reach out sa Bahrain, sa Israel, sa Jordan, sa Dubai, sa Saudi, tapos sa Japan, and many more. Grabe sa 7 taon ng Siblings for Christ. Sa lahat ng mga inayos ng Diyos doon, una pa lang yung direction po ng Siblings for Christ. Nagkaroon kami ng spiritual advisors na nagsabi na hindi nyo kaya gawin itong para church. Para church, ibig sabihin ito ay support sa mga local churches. Isa itong organization that's supporting alongside local churches. And naayos din yung leadership structure. May mga ministries na mga naayos. Nagkaroon din po ng maayos na teaching. May mga trainings na na-open. May mga teachers po tayo na hindi po sila basta-bastang teachers kasi ito ay mga pastors. They are seasoned sa mga tinuturo nila. Hindi ko ina-expect na ganito yung gagawin ng Diyos sa SFC. Sa totoo lang po, hindi lang naman yung mga bagay inside of the Siblings for Christ, yung structure, yung methods, yung the way it runs, yung nabago eh. Kami din, and ako din, nabago. Nabago din ako ng ministry na to. The way I see God, the way I serve for the Lord, the way I love God, the way I honor Him. And masasabi ko sa Siblings for Christ, salamat na lang sa Diyos talaga na na-join ako dito. Kasi yung Christian faith ko, nag-iba po yung trajectory. Hindi ito yung nakikita ko eh. Pero salamat na lang na na-join ako dito, nag-iba yung trajectory ko. And I believe dito sa Siblings for Christ, mag-iiba din yung destiny ng tao kapag nag-join sila dito. At sinasabi namin to hindi dahil sa amin o dahil kami ang dahilan. Ang sabi nga namin dati ni Brother Roland, which is now a pastor, sabi namin, ay kahit sino ang ilagay nyo dyan, kahit hindi na kami. Sa ang Siblings for Christ, kay Lord ito. So kami ay servants lang. Kaya naniniwala ako na maraming pangtatahakin, marami ding breakthrough itong Siblings for Christ eh. Kasi unang-una pa lang, hindi ito sa amin, in-offer namin ito sa Lord. At lagi namin hinihingi yung pagsama ng Holy Spirit dito. Hi, Siblings for Christ family! Happy 7th anniversary! Happy 7th anniversary to you, to everyone, and sa mga nakikinig at this moment. And from the bottom of my heart, thank you so much. I'm so grateful po sa inyong lahat. Salamat po sa lahat. Alam niyo po naalala ko lang po dati na pinagpipray lang namin kayo kasi hindi po namin kaya ito na kami lang. We are praying. And nung dumating kayo, isa din po kayo sa naging kalakasan namin kaya kami nagpapatuloy at lumalaban dito sa ministry na ito. Thank you po sa lahat ng sakripisyo, sa involvement, sa suporta. Since day 1 na na-involve po kayo dito. Kaya tayo lang po ay patuloy na magkakasama. Tayo po ay magkakapatid sa Panginoon. We are Siblings for Christ. Tayo ay magmahalan. Alalahanin po natin na ang pinakamahalaga na madadala natin dito sa Siblings for Christ, bukod sa mga learnings natin, hindi lang yun kundi yung pagsasama na nabuo dito. Yung buhay din na nabago sa atin nung na-join tayo dito. Kaya po, maraming salamat po sa inyong lahat at I'm looking forward sa mga iba pang gagawin ng Lord sa atin na kasama po namin kayo. Yun lang, God bless, happy anniversary! I declare that Siblings for Christ will enlarge its territory and will reach many souls in Jesus' name. Amen!
From the quietest beginnings comes a story of unyielding strength, a quiet persistence reaching for the light. I'm April. I am from Nueva Vizcaya, Philippines, and I joined Siblings for Christ way back 2019. 皆さん、日本の SFC を信じています。Happy anniversary! Shalom lekalam, yam ni suim shibi'i sa meyak, akim akayot be mashiach, anilit mok akim akayot be mashiach, po Israel! Me uni a SFC desde Hong Kong e España. Yay! Hallelujah. From Japan to me, Nachi Daichi. We are involved with SFP. Congratulations. 私は日本から SFC の学生たちに教えています。I am from Japan. I teach SFC students. Thank you. Konnichiwa, grateful to support SFC and have been blessed by the Lord through this ministry. This is Pastor Surface Maligas, greeting you all the way from Japan. Headed in our Bahrain, happy 70th anniversary SFC! God bless you! Muhasadan, Min, and Bahrain, happy anniversary SFC! Hello, this is Sister Marichu Ramirez, and I'm one of the SFC admins. We are supporting Siblings for Christ here in Sydney, Australia. Hello, I'm Brother Mike Ramirez, one of the SFC admin, and we are supporting SFC here in Australia. Chiamo Luby Rose Oloris, ma mi chiamano Nanay Luby o Nanay Rosario. Qualcuno mi ha invitato a partecipare al gruppo di Ministero SFC Ilocano. Ho partecipato ai corsi di formazione SFC dal gennaio 2023 fino ad oggi. Ringrazio e lodo il Signore per avermi dato l'opportunità di studiare attraverso la formazione SFC. Grazie. Hello po sa mga kapatiran. Happy anniversary po. I'm Sister Karen Murita from Japan. I joined in this training SFC through Pastora Jackie, and it was very big help po para sa akin sapagkat mas lalo ko pong naunawaan ang salita ng Lord. Mas lalo ko pong naunawaan yung pag-ibig ng Lord sa sangkatauhan, sa pag-ibig niya sa akin. At mas lalo ko pong naiintindihan kung ano yung purpose ko sa mundong ito. At mas lalo ko pong napalalim yung relasyon ko po sa Lord. At sa tulong ng training po ng SFC, nagkaroon po ako ng yung confidence na i-share yung gospel ng God at hindi po ako nag-aalinlangan na ito ay i-share sa mga nangangailangan ng salvation. At bilang po part ng training na ito po, at papasalamat ako sa lahat ng walang sawa po na tumutulong, na nagmatyaga, na nagtuturo po sa amin. Pagpalain po sila ng Panginoon. At sa training na ito, malaki po ang yung tulong niya, lalo na sa mga kapwa ko po mananampalataya. Maraming salamat po at dalangin ko po na mas lumami pa po yung maturuan at mas lumago deeper sa relasyon sa Panginoon. At din po yung ginawa sa akin ng Lord. Kaya maraming salamat po sa training na SFC. God bless everyone and happy anniversary po. Thank you so much po. Hallelujah. Pagpalang hapon po, umaga, gabi po sa ating lahat, sa mga kapatid ko po, classmate po sa
SFC, JCOB sa leadership training at sa lahat ng gawain. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na sa konting sandali nakasama po ako. Happy 7th year anniversary po SFC at salamat po kasi sa biyaya po ng Panginoon nakatulong po ang pag-aaral tulad ng leadership training. Dito po naalaman ko po at natutunan nung paano po magiging leader the way yung si Jesus, kung paano po hindi magiging leader na yung leadership principle. Dito ko po yung natutunan sa mga leaders sa Bible, and paano po kahit na sa lahat ng bigat ng mga sitwasyon, circumstansya, na paghihirap na dinadanas nila, dito po na nalalaman ko po at natutunan kung paano pa rin nindigan sa kabutihan at kalooban ng Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga teachers, Teacher Mel, si Bishop Abner, Reverend Elmer, Reverend Pastor Roland, at sa Reverend Herbert. Maraming salamat po. Palain po ang gawain mo. Nawa po yung makasama po ako ulit. Salamat at maraming salamat po sa Panginoon. To God be all the glory. Happy 7th year anniversary, SFC Japan. God bless us all. I still remember one time, habang nag-i-scroll ako sa Facebook, ang dami kong nakikita na about sa Bible study, sinong gusto mag-join, ganyan. Baby Christian pa po ako that time. And then, lumabas sa newsfeed ko yung post si Roland na sinong gusto mag-join. Ayan, mo si GC. Iba yung impact sa akin, kaya nag-comment ako doon. Tapos di niya ako inad. That's why, minessage ko siya, nag-PM ako sa kanya. Yun, inad niya na ako. At nakita ko na throughout sa journey ko sa SFC, very helpful. Dami ko pong natutunan, especially sa mga trainings, sa mga pag-aaral noon, onti pa lang yan, habang patuloy na pinapalago ng Panginoon. Napakaraming tinuro sa akin ni Lord through this organization na talagang maraming hinubog ang Panginoon, nakakilala ko ng maraming tao, ang dami kong natutunan sa mga taong yon, at I'm so blessed and thankful for having this kind of just ministry but a family. Hello po, ako po si April, you can call me F, 23 years old. Ako po ay naging working student for almost 10 years kina Ninang, at dahil hindi na po kami kayang pag-aralin ng magulang namin, ay pinasok po namin yon para magpatuloy sa pag-aaral. Taong 2019, nakilala ko po ang Panginoon. At yun yung moment na, Lord, ikaw lang pala yung makapagpuno sa akin, yung makapagbuo sa akin. At willing po akong isurrender, i-give up lahat kahit ang mga pangarap ko para sumunod sa'yo. Nakonnect po ako sa SFC, nakonnect din po ako sa JCOB sa pamagitan ni Kuya Roland, ni Bishop Abner. At taong 2023, sabi ni Bishop ay kailangan daw po ng workers sa JCOB, Caloocan. Sabi ko, Lord, kahit saan, basta kung saan kailangan ng worker. Dito po tayo sila ni Lord, di po naging madali yung transition ko dahil sina Ninang ay sila po ang persecutor ko din. Pero alam niyo po kung talagang kalooban ng Panginoon, magiging banayad ang lahat. Binigay po niya yung blessing niya sa akin at hanggang ngayon maayos po ang aming relasyon. Isa po sa naranasan ko sa pagpapioneer ng church, nagsimula po ako taong 2023, hindi po madali. Napakaraming adjustments bilang isa po akong probinsyana. Ako po ay taong bahay lang din. Mahina po ang aking physical na pangangatawan. Sabi nga po nila nung ako ay nasa Nueva Vizcaya pa, hindi mo kakayanin, baka doon ka pa amatay kasi po asthmatic po ako, very weak po ang aking physical health. But you know what? It's all because of God's grace na hanggang ngayon nakakatayo pa po ako at sa mga panalangin ng mga kapatiran. Naniniwala po ako na si Lord po yung humawak sa akin. Maraming pagkakataon po na nanghina po ako. Maraming pagkakataon po na gusto ko na rin pong sumuko. Pero alam niyo po, lagi akong binabalik ni Lord sa kung saan at kung bakit ako nagsimula. Dahil yon sa siya ang tumawag sa akin at para papurihan siya at para paglingkuran siya. Napakabuti po ng Panginoon. Napakarami ko pong natutunan. Napakarami kong nakita na ganito pala kabuti ang Diyos.
Dahil habang lumalalim tayo sa Lord, habang sumusunod tayo sa Panginoon, mas nakikita din natin kung gaano siya kabuti, kung gaano siya kadakila, at kung gaano siya makapangyarihan sa ating buhay. Dito po sa JCOB Caloocan, nakita ko po ang paglago. Nagsimula po kami sa 3, 4, 5, 6, 7. Ngayon po sa biyaya ng Diyos, umabot na po tayo dito ng 30 plus. At yung mga bata din, purihin po ang Panginoon dahil sila po ay nagdadalaga na. At praise God. Kasi merong nagiging bunga yung pagpapagal. May nagiging bunga yung mga tinanim po natin. Tunay nga po na kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, hindi mo agad makikita yung resulta. But even the smallest obedience ay mahalaga sa ating Panginoon. Sa ngayon po, isa lang pinanghawakan ko. Ang sabi ni Lord mula or bago pa man ako pumunta dito sa JCOB Caloocan. Sumunod ka lang dahil kahit saan ka pumunta, sasamahan kita. Si Lord yung bahala sa'yo, katulad ng ginawa niya sa akin. Kaya kung ikaw, tinatawag ka ng Panginoon, huwag ka magdalawang isip. Siya ang bahala sa'yo, sagot ka niya. Mabuti po ang Diyos, hanggang ngayon tayo po ay nakatayo. At sa biyaya ng Panginoon, ngayong August 2026, loobin po ng Diyos na ma-official, mabuksan na po itong JCOB Caloocan bilang simbahan ng ating Panginoon. Ayun lamang po, purihin po ang ating Diyos sa buhay. Across the fields the morning breaks, the light of heaven softly wakes. A call goes out through every land. The Lord is seeking willing hands. The seeds of truth are falling free for hearts that long for liberty. The fields are white beneath the sun. The work of love has just begun. The voice of mercy calls today. Go share the truth, show them the way. No soul forgotten, none unseen. His grace is greater than our dreams. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Hear his voice.
When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed, and helpless. like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Lift up your eyes, behold the signs. The Lord is calling, hear his voice. Go to the nations and rejoice. The harvest is ready, now is the day. Carry the light along the Celebrating 7 years of God's grace is a beautiful milestone. SFC's journey of faith, unity, and dedication. It recognizes SFC's resilience and anticipates a future filled with abundant blessings. A milestone of grace and purpose. Happy 7th anniversary to our beloved SFC family. In Scripture, the number 7 represents completeness and spiritual perfection. As we reflect on these past 7 years, we see that completeness in the unwavering love, faithfulness, and God's grace has poured out upon us. From our earliest beginning to the vibrant community or family we are today, every challenge we're overcome and every triumph we've celebrated is a testament to His loving kindness, grace, mercy, and favor. His mighty hand is our guiding force. We haven't just grown in numbers, we have grown in depth, compassion, and unity. SFC became the school of ministries, equipping its member, leading to gain spiritual growth and maturity, not only in studying the Word of God, even how to become a godly future leader. The untiring, unceasing, and unstoppable reminder of our SFC founding president, Pastor Roland Mar Reyes, our VP, board member, Sister Kesley Gansatao, our beloved spiritual advisors, admins, leaders, members, including our families, are benefiting, gaining knowledge and wisdom from the courses or doctrines or theological studies offered by SFC. As we look to the future, let us be encouraged by 1 Corinthians 15 verse 58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. May our beloved SFC Online Parachurch continue to be a beacon of hope, a sanctuary for the weary, and a true family that reflects Christ's love to the world. Here is to the 7 years of glorious ministry and to the many more beautiful chapters God is writing for us. Congratulations, my dear SFC family. Have a blessed 7th year anniversary. You may see a screen, but God sees a soul. The click that can change your life. 7 years of God's faithfulness, celebrated in the family He built. The harvest is plentiful, and the worker is you.